SB19 Stel, abay tumalak sa isa sa mga bashers matapos ang kanilang matagumpay na concert. Sila po ay nakatanggap ng iba't ibang mga pambabash mula sa mga bashers nito. So, paano nga ba pinagtanggol ni Stel at paano nga niya ba tinalakan at bakit niya nga ba tinalakan ang mga bashers na ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nice ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And now let's watch this video at para maintindihan natin ang kabuuan ng update na ito at mamaya po bibigay natin yung buong detalye. So let's watch this. Pwede sa makakakita ka doon. Kasi syempre open air yun. Correct. 35 degrees. At saka yung maraming walk-walk. Yan. Okay naman na successfully ay nairaos. Ito naman yung ang daming tao din. At least wala tayong mga complaints na natatanggap. Yan. Oo. Bago ang show, nagbenta yata sila ng ticket na merong unrestricted use. Tapos parang sinabi ng mga bumibili ng ticket na bakit daw late sila nagsabi Na yung binibenta nila may unrestricted view. ano ba ibig sabihin unrestricted Yung view? pangit merong siguro nakaharang na gano'n. Kaya mababa ang presyo ng ticket kasi hindi maganda ang total view niya. O tapos, Pero nag-reply sabi, pwede naman kayo bumili ng SBIP kung gusto nyo. Mag-upgrade. Yung ticket nyo. Siyempre yung iba na hindi naman carry yung mas higher na amount. Siyempre yun lang kinuha nila. So mga nagreklamo, hindi nila alam na yung unrestricted, ang ibig sabihin, may nakaharang at hindi maganda ang view. Pero, since mura yung ticket, kung i-avail nila. Bakit ba nila binenta? Yung ang iba na hindi naman kaya bumili ng mas mataas na Mag-amount. Ako, Oliver, hindi ka lang na-imbita eh. Yung lang kailangan hindi naman ako yung I'm a fan of them pero hindi ko na kailangan maka-fan, you know. Gusto nila. Siyempre, iniisip ko yung pros and cons ng magpunta roon. Una, kung mainit. Bawal sa kanya. Kung malayo ang lalakarin ko. At saka hindi ako bibili ng ticket para manood. Ng SB19. Paano mo sila matutulungan na kumita kung Bakit hindi ko lang? kailangan tulungan? Ba't ka mag-iintay ng compli? Ba't ka mag-iintay ng compli? Hindi naman ako nahingi, nag-alok. Nag-alok sa akin. Sila nag-alok, umasa ka. Pero walang Hindi follow-up. naman ako umasa, pero kung binigyan ako, hindi okay. Pero titignan ko pa rin yung convenience sa araw na yun kung ako'y pupunta. But I appreciate pagka, Binigyan ka. oo. Kasi hindi naman sa akin ang galing yun. Sa kanila naman sila naman. Sila nag-alok. Baka nakalimutan ka na Siguro na na, dahil mabigyan. alam ko very busy din sila. Sino ba yung sila, Tito? Yung mga producer. Once everything. Yun nag-manage sa SB19. Pero may iba tayo. Oo, ano yun? Ano yung nababasa namin sa social media na parang galit na galit ng sister? Galit na galit saan? Kanino? Kay Tito Oliver? Hindi. Akala ko. Hindi. Ano? Galit siya sa isang fan kasi pinatulan niya. Pinatulan niya yung post ng isang fan? Mismo. Anong unang post ng fan? Eto nga. Oh. Tama. Sinabi? Tagal-tagal mo kasi. Ito na. Oo. Bilisan mo kasi. Tama nga si Pablo. Wala sa mukha pero napaka-toxic pala ni Justin. Gusto ko pa naman friendship nila ni Stel. Di mo malalaman just by looking at it na napaka-toxic pala. Cancer nga. Literal na sumisira ng friendship. Yun yung sabi ng fan? Yan ang sabi ng fan. Yung nagla-live dito si Josh. Eh, bakit naman kasi diniretso ng pan nang may cancer siya? Gaga, zodiac sign yun. Zodiac sign yun. Cancer, zodiac sign. Kasi nga natin, di ba? Sabi nila. Bukas ang Ano yung zodiac sign mo? Cancer. Kasi mo na, ano zodiac sign mo? Alburanat. Ayan. So ano nga, ano namin? Ayun, ito na. Sumagot si Stel. Comment na yun. Sinagot niya. Ay, naman. Anong sabi? Oo, ano sabi? Sino ka naman para magsabi ng ganyan? Ikaw yung toxic sa totoo lang. Tumigil ka. Hindi ko kailangan ng suporta mo. Kung ganyan ka sa mga grupo ko, delete mo to. Ay. Bakla ha? Hoy, hoy. Hindi mo yan! Si Cabernet! Bakla tayo nagkakasabi! Gaga ka. Nalulukod yung nanay. Gusto pa naman magkaapon ng nanay. Hindi ba naman?
So, ano yun, napikon siya? Anong kwento dito? Anong scenario dito? Ganun daw naman talaga si Stel. Pag siya yung binabash, wala to sa pake. Pero pagka-grupo niya, tatalak siya. Ay, bakla naman yung tatala. Hoy, Brenna! Uy! Talaga! Halika dito. So, ibig sabihin niya, Sandali. Gusto kong saksakin ng po. Ang binabang mo akong Alam mo lang, bakla yan. Diyos ko. Kung ikaw lang man, mababakla ka talaga. so bakit Let's watch this. So, matapos nga po no ang isang matagumpay na isang concert na naganap ng noong April 18, 2026 ay hindi lang po isang matagumpay, but syempre kapag po may magaganda nangyayari sa kanila, lalo na sa SB19, hindi rin po maiiwasan ng iba't ibang mga reklamo, 'di ba? So, nung SB19 ang pinakamalaking concert na nagpatunay na hindi na lamang sila local at global na. Isang makasaysayang gabi na naganap noong April 18, 2026 sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque, kung saan ginanap ang final concert ng SB19 na pinamagatang wakas at simula. The Trilogy Concert Finale, hindi lang ito simpleng concert. Isa itong deklarasyon na ang P-pop ay narito na para makipagsabayan sa global music scene. Ayon sa iba't ibang ulat, sold out ang nasabing event at dinagsa ito ng libo-libong fans o kilala bilang 18, hindi lang po mula sa Pilipinas, kundi pati mula sa iba't ibang bansa gaya ng US, Japan, Canada at Australia. So ito pong concert na ito, hindi lang basta ito isang experience. Kung may isang bagay na malinaw sa concert na ito, yun ay ang katotohanang hindi na ordinaryong performers ang SB19. Sa kanilang final concert, ipinatunayan nilang kaya nilang mag-deliver ng world-class production. Mula sa opening pa lang, ramdam na agad ang high energy at itinanghal nila ang ilan sa kanilang mga biggest hits tulad ng Gento, What, Dam, Ilaw, Liham. Ang mga performance na ito hindi lamang basta matinding choreography, visual at storytelling na parang isang theatrical show. Ayon sa mga ulat, ang concert ay puno ng emotional, highs at interactive moments kung saan ramdam ang connection ng grupo sa kanilang fans. Alam nyo kung meron pong isa sa mga may ko-comment natin pag po pinag-usapan ng SB19, they hit the heart nung kanilang mga manonood during that night dahil talagang sila po mismo ay nagsalita from the heart at makikita mo na talagang united po talaga sila. At si Mr. SB19 Stel, hindi talaga yan pumapayag na makakarinig siya ng kung ano-anong chika, kung ano-anong chismis na makakasira sa grupo nila. Always remember from the start, si Stel po talaga yung nag-stand out. Si Stel yung gumawa ng paraan para hindi po mabuwag yung kanilang team, 'di ba? If you remember one of their interviews, na talagang there are times sa sila po ay na sumusuko na kasi parang feeling nila wala nangyayari sa career nila. Pero si Stel po talaga yung tumayo at talagang sinabi niyang itutuloy pa rin nila yung kanilang ginagawa. And ngayon nasa na ba sila? International po yung kanilang performance at nakapag-perform na rin sila sa mga international stage at hindi po biro yun, 'di ba? So, ayan po yung ilan sa mga kaganapan dito po sa nasabing nasabing event na to. So, may mga nagtatanong kung may pumapantay na ba sa SB19 sa P-pop ngayon. Sa diretsahang sagot, sa ngayon wala pang tuluyang pumapantay pero may mga humahabol na. Hindi ito dahil walang magaling, sa katunayan lumalakas ang P-pop scene dahil sa dami ng bagong grupo. Pero kung pag-uusapan ng kabuuan ng package, music fandom, branding at global reach, nasa unahan pa rin ng SB19, nangunguna pa rin sila. And bakit hindi pa sila natatalo? Kasi may sarili silang direksyon. Hindi sila umaasa sa formula. Karamihan kasi sa mga P-pop groups, aminin naman natin, may mga impluwensya ng K-pop mula sa styling hanggang training system. Pero ang SB19, sila mismo ang gumagawa ng musika nila. Yun yung pinaka-uniqueness, yung pagiging unique po nila. At yung panlasa ng Pinoy, kuwang-kuha nila. Kasi may mga P-pop kasi ngayon na talagang nakakopy nila yung
K-pop, 'di ba? Na bagay na dapat bilang isang artist is meron kang sariling identity. At 'yun po yung dinadala ng SB19. Kaya po talagang hanggang sa ngayon nangunguna pa rin silang P-pop group dito po sa Pilipinas, no? Sila mismo may control sila sa creative direction at hindi sila basta product, artist sila na may sariling boses, no? So, ang fandom nila na 18 ay hindi lang maingay, organisado at loyal. Meron din sila mga fans mula sa US, Middle East, Europe at nagte-trending worldwide kaya mabenta ang sold out shows. At ito ang malaking consistency ng suporta, hindi lang sa panandali ang kasikatan. So, sa pagdating naman sa mga live performances, masasabi natin na ang SB19 ay napakahalimaw, no? Talagang masasabi mo na they own the stage talaga. Talagang lahat ng ginagawa nila. Kaya naman yung mga maingay na bashers na yan, hindi rin nakakalagpas kay Stel. Diba talagang sinasagot niya kasi ayaw niya nga masira yung kanilang relationship as a group. Diba? Kaya sa mga bashers, bahala kayo, lagot kayo kay Stel. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Edge TV and Dar Edge channel. God bless everyone.